Good morning guys, this is Mike at syempre may bago na naman tayong kwento. For today's video, nandito tayo ngayon sa UP. So, jogging tayo at try natin na mag ikot-ikot dito. So, kasama ko, asan na sila? Hanapin natin sila. So, yun. So, kasama ko yung mga anak ko ngayon. Punta kami ng UP para mag-jogging. Today is Friday, so weekend. Ninoy Aquino Day. So, andyan sila. Sundan lang natin sila. Hey. So, yan. Maraming tao ngayon sa UP. So, ikot-ikot lang tayo. And then, let's show you around sa mga viewers ko na hindi pa nakakapunta dito sa UP. So, papasyal namin kayo today. Yan. Ganda ng lugar. Oh. Ang daming akasya. Morning. Yan o. Ganito ang UP. Kapag walang pasok. Walang jeep. Oval traffic scheme. So, may traffic scheme sila dito kahit na university campus. So joggers, bike lane, motorcycle lane, and dito, ayun din, meron din oval traffic, may scheme. Yung kung nag-aral ka dito, parang wala ka sa school. Yung feeling na para ka lang nasa, diba, refreshing yung lugar. Parang hindi ka na-stress dahil puro buildings, puro books. Dito, pwede ka lang upo-upo dyan. Balik kami mamaya guys. So yun guys, nandito na kami sa Palma Hall. So ng UP. Ito yung Palma Hall nila na tinatawag. So usually yan, makikita nyo sa mga tawag ito, sa movies, sa mga teleserye, sa mga ano to, minsan sa music video. So andyan sila, nakatambay yung mga estudyante. So dami pa rin tao, siguro mga 1/4 mga ganun. So 250-350 meters pa lang yung nalalakad namin. So mahaba pa tong ikot na to guys. So yun, so sa loob ng UP parang ganyan, marami kayong makikita mga ganito. So it's normal here in UP. Kahit yan, mga tigtitinda, may mga taho, banana queue, bola-bola, fishball, bola-bola. So ito yung mga building nila. This is, I think, ano to Gab? Tawag dyan? Dito, sa area na to. Sunken? Ayan, ito daw yung Sunken Garden. Sunken Garden kasi probably because for sure sunken, meaning lumulubog. Wala naman, parang ganun. So lumulubog yung garden niya. So siguro dahil naka-elevated to kalsada and then pababa siya. I don't know kung sunken garden because lumulubog siya inch by inch every year or sadyang sunken garden kasi mas mababa yung kanyang elevation compared dito sa main road. So ayan, may mga jeep ikot din siya. Ito yung tinatawag na UP ikot. Kung may klase kayo malayo sa yung building sa kabilang building, pwede kayo sumakay sa mga ganyang klase ng jeep. Ikot-ikot lang naman siya. So yeah, ganda guys, diba? Sunken Garden, not to cha-cha. So very normal na marami kayong makikita dito mga kung ano-anong mga nakasulat sa pader, even if sa university ground. So yun.
So mamaya check ulit natin. Guys, ito yung UP ikot sakayan. Sakayan ng UP ikot. So dito sila sumasakay ng jeep. Pagka yan, dito po ang sakayan ng Philco. Dito po ang sakayan ng Pantrangco. So usually dito yung mga UP ikot jeep, dito sila dadaan or dito sila hihinto para magsakay ng mga estudyante. So lipat na tayo sa kabila. Kahingal medyo late na kami dumating pero malamig naman kasi maraming puno ng acacia. So malamig siya kahit tanghali na. So I think hindi problema yung especially kung holiday dahil wala namang masyadong sasakyan dito and mainly pinapagamit siya para sa mga joggers. So safe naman even if may kasama kang bata. So basta wag lang silang mawawala dahil sa dami ng tao. So yun, kaya yung mga buildings tapo. Pag nagutom kayo, pwede namang bumili ng taho. Madami mabibili ng pagkain. So, hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw. So, better kung may sarili kang dala kasi at least mas mura-mura. Makatipid ka ng konti kung tipid ka. So, yan. School of Economics. Hinihingal na ako, hindi na makapagsalita. So, mabalik ulit ako mamaya. And tingnan natin kung may bago. Pakita ko rin sa inyo. But still, nandito pa rin kami sa UP Ikot. So, see ya. Yun, so dito na tayo sa Malcon Hall. Yan, so dami pa rin. Taas natin yung camera. Drone. Oh. Wow. Rakor ka! Dami tao. Eh, diba? Uso yan. 360. Habulin ko lang si Yesha. Si Yesha, tatakbo tayo. Para matry na rin natin kung yung ating stabilizer ay gumagana. Natin siya. Passing hot. Uy, God! Bagal nila ate. So yun, 10 seconds lang yata tayong tumakbo. Hingal na ako. Nandyan sa likod. So yun, picture hall. So sarap dito guys, dito siguro kung mahangin.
better way. Oh, ha? UP when weekends and on a holiday. So syempre, dahil tumakbo tayo ng mga 10 to 20 seconds, ang next na gagawin natin ay maupo ako doon. Antayin ko sila. Mauna ka na, Yesha. Bahala ka na sa buhay mo. Dito muna ako magpapahinga. Antayin natin sila. Gabi, Amiga. Yun. Pakita ko sa inyo yung mga nagja-jogging. Sobrang dami. All walks of life. May estudyante. May mga hindi estudyante. May mga mamasya lang. O may mga gusto magpa-fit. Meron pang social media. Or meron tayong isang foreigner starring himself. Yan. So, lahat. Bata, matanda, may ngipin o wala. Lalaki, babae, tomboy, bakla. So, lahat sila nandito kapag weekends or on a holiday. Kasi nga naman, sarap nga naman. Ambience pa lang dito, panalo na. You know, yung kahit hindi ka tumakbo, hindi ka maglakad, nakakawala siya ng stress because of the, siguro yung scenery. So somehow hindi mo need pa pumunta ng probinsya just to experience this kind of scenery. Kasi usually you often see this like sa province lang or papunta ka ng bundok like in Los Baños, Laguna, Batangas, or even like for example saan ba? Rizal. So a few hours o a few minutes drive i-feel mo na yung ganitong scenery. So refreshing, so stress reliever. Sobrang ganda. And not even walking lang or biking or yun ang pwede dito. Actually, meron silang mga outdoor activities like tennis. Yeah. So, parang wala lang dito swimming pool. But I really don't know. Hindi ko sure. Baka naman meron. Hindi ko lang alam. So, yun. Hopefully, ma-preserve pa to for the next decade. Probably. So sobrang ganda. And habutan pa sana ng mga anak natin or apo natin. Kasi sobrang ganda niya. So if ever man na hindi na nila abutan to, so hopefully mapanood nila to sa YouTube or sa mga videos ko na ginawa na ito ang UP back in 2024. So today is August 23, 2024. So sa lahat na makakapanood nito, ito po ang UP Diliman ngayong August 23, 2024. So yan. Yan. So later, pakita ko ulit yung iba pang tsura ng UP Diliman. Bye for now. And yun guys, so after 30 minutes, nakabalik na ulit kami dito sa harap ng Oblation, UP Oblation. Oh! Sige lang. Tignan lang namin na malapit. Sige, so yun, nakabalik na ulit kami dito sa harap ng UP Oblation. So probably around 30 minutes yung inikot namin, isang ikot siya. So try ulit namin ikot ng another one. So yan siya nawala ni, nauna na siya. So pabayaan na lang natin siya, hanapin na lang natin siya mamaya. So ito yung UP Oblation. So,
360 tayo dito sa UP Oblation. Yan. Ito siya. Doon maganda. Doon. So okay doon. So okay doon. So bigyan ko lang ngayon ng isang montage ay my kwento. Yun, gutom na tayo. So, bili muna tayo ng taho. Marami namang mabibilan dito. Yan. Sekretary, bili ka ng taho. 4. Kano to? Ako ito. Dapat kuya, magkano? 30 po. Okay. It's 120. So, 30 pesos daw yung isang ganun. Pinita. Mga itsura ng gutom. Wow. Ito, fresh pa rin eh, kahit gutom niya. Ito, pwede. Ito, ano na siya? Stress. Hindi nakita ko kasi yung banana ko, yung balot sa asukal talaga. Mamaya, dun yung sa dulo. Ano sa O nalaglag 20. Dun yung sa dulo. So pag ikot, bananak yun naman mamaya. Matitikman daw namin lahat na nandito. Hindi pa ako titingin. Buti wala akong dalang cash, pwede lang pa talaga ako kumain. Ito may nakita kami, ano? Uy, mauna na kayo. May nakita kami... Nakita ka pa. Ayun. Kain lang muna kami ng taho, then balik namin mamaya. And we're back. So yun, umalis kami dun sa main road or main street. Punta kami dito sa mga, I don't know kung ano tawag dito. Basta para siyang mga garden. So yun guys, so again, gusto ko lang ipakita sa inyo ang itsura ng UP Diliman. So ang dami nilang parang mga garden dito. So, kung estudyante ka dito, feeling mo hindi ka estudyante, feeling mo ano ka lang, parang namamasyal. So, ayan. Naglalakad-lakad pa rin naman kami, pero hindi na doon sa main street. Ito na sa mga pathway na ginawa nila. Dami pa rin puno, malilim pa rin, so hindi ka tamaan ng init or ng araw. So kahit wala kang sunscreen, okay lang, carry lang. Uy, may tumatawag, wait. Ayun, so umalis na tayo doon sa main UP ikot. So punta tayo dito ngayon sa side street, and alam niyo na, after ng walking, jogging, so maghahanap tayo ng breakfast. So breakfast tayo, hanapin natin. Hopefully open si Rodix UP. So magkakatapsilog tayo doon. Take namin kayo mamaya pagdating ko doon guys. So yun, dito tayo. Maghalop na yung engineering. So yan, dito tayo sa side street ng UP or nasa loob tayo ng UP. Yan, sige, bye guys. Ayun na guys, dito kami sa Rodix. So harap siya ng UP Alumni Building. Gilid pala, gilid ng UP Alumni Rodix. That's it. Pinapa, breakfast, hummus, sulog.
Pila. Pila, pila. Gusto nyo dito? Kaso maraming tao. No? Pipila tayo. Medyo maraming tao. Pipila. Pipila. Malapit na. Kung susuportahan mo ako. Yun, dumating na yung order namin. Ang order ko is longganisa longgan. Tapsilog. Wow, sarap na pagka. Hindi, longganisa yung sa akin. Ayun, luto. Nice. First bite. Thank you, Lord. Tikman natin. Kailangan makasalita. Sarap. Tapos ito. Oh my god, that was so good! And yun guys, tapos na kaming kumain. So breakfast kami sa Rodix. Nakita nyo naman kanina. So all in all, okay naman yung experience. Masarap yung kinain namin. On average, 150 pesos for the tapsilog. Walang drinks, egg, tapa, sinangag. And may kinain ko naman is lokban. Masarap siya, although hindi siya authentic lokban. Probably gawa nila yon. So yun. And then tapos na rin kami dito sa UP. It's already past 9 o'clock ng umaga. So we're done sa aming walking and pasyal-pasyal. So yun lang. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa inyong pagsama. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. At again, this is Mike at yun ang aking kwento. Peace out!